Ako si Clark Jumolga, sir. So, lumaki ako na meron akong sama ng loob sa magulang ko. At ayun din yung naging dahilan kung bakit hindi ako naging mabuting anak sa kanila. Dahil nga bata pa lang ako, ang kinalakihan ko ay galit, sama ng loob, karahasan. Dahil ayun yung naging laman ng puso ko, hindi rin ganun kaganda yung kinahinatnan nung life ko moving forward. Hanggang sa dumating ako sa point na parang feeling ko yung life ko, it was hopeless, wala nang pag-asa. And then there's this one time na na-encounter ko si Lord. Lay. Puntahan mo kayong bata na yun, nag-iisa. Oo, ano, huyain kaya natin. Teka lang Sige. And then merong lumapit sa akin na sabi niya, Hi, magandang hapon. Pwede ba namin makuha yung 5 minutes mo? May Bible reading kami doon baka gusto mong sumama. Wala, magbabasa lang tayo ng mga word of God, ganun. Teka, kanina ka pa dito. May kasama ka ba sa mga magulang mo? kung may magandang plano ang Diyos sa buhay ko, bakit wasak yung pamilya namin? Kung may magandang plano ang Diyos sa buhay namin, bakit magulo yung kalagayan ng buhay namin? Bakit kailangan siya yung tatay ko? Bakit kailangan ganito yung pagdaanan ko? Wala nga ako, ilang ulit pa ba? Sapat mo nga kung nga ito nakuha! Ano nga yan? Ang hinagamit mo? Wala na nga tayong pera, wala na nga tayong magalit! Wala nga ako, ang kulit mo! Ilang sabi mo ba na hindi ko alam niya kung saan ko kinuha yan? Yung nanay at tatay ko pala, maging sila, hindi nila ginusto na bumuo ng pamilyang wasak. Wala naman sigurong magulang na nangarap ng bumuo ng pamilya and later on wawasakin din nila. Ang nakita ko doon, kaya pala naging ganun yung kalagayan ng buhay. Kasi nga, biktima parehas ng kasalanan eh. Biktima ng buhay na walang Diyos. Ano ba yan, Clark? Nag-aaral ka ba talaga? Ano yan, nakatubag mo sa pag-aaral mo ano yan? Kaya naman, wala lang kayong pinakapag-aaral kayo sa kung ano, bulak-bul ang ginagawa nyo. All my life, dahil nga hindi ko siya makita sa loob ng tahanan, yung pag-ibig na gusto kong mahanap, hinanap ko siya sa labas. Uy, mga utang niya, bayaran niyo na nga. Iinom na naman kayo. Mamaya na, kami nagmula pa nga yun eh. Uy, ang utang niyo lahat 120. Wala, kami na bahala dito. Si Jerome na bahala dyan. Natutong bumarkada, tumropa, ganyan. Hanggang sa dahil nga napasama sa mga maling tao, natuto ng mga bagay na mali na eventually, hindi ko sukat akalain na yun din pala yung masasabi ko na magwawasak tuluyan ng buhay ko. Clark, shot na, nakakalima ka pa lang. Kaya ako, shot to. Shot! Try na yan. Sa'yo. Lakas talaga ang mga kayo. Kahit kailan mo talaga. Pre, may hina pa yan. Tama. Oh, oy! Ayos! Yan, lakas ba to? Nung naintindihan ko kung gaano kahalaga yung Diyos sa buhay ko, dun ko na-realize na dapat pala Ayos. yung buhay ko na munti ka lang mawasak ng lubusan, may pagkakataon pa. Okay ka lang? Alam mo kapatid, may planong ko sa'yo. Hintayin lang natin. Tara na. And then I decided na lumapit ako sa Diyos. Siguro yung pinaka magandang lesson na natutunan ko mula doon sa experience ko na yon, na totoo pala talaga na ang buhay ng tao ay walang kwenta, walang patutunguhan,
kapag hindi ka nakadugtong sa Diyos. Na kailangan pala tayo nakadugtong tayo sa Diyos. Kasi mahihirapan yung Diyos na kumilos sa buhay natin kung ayaw nating i-connecta yung sarili natin sa Kanya. Through restoration ng relationship ko sa Kanya, bukod sa inayos niya yung buhay ko, maging yung sitwasyon din ng pamilya namin inayos niya. Yung salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan